Pagbalik nila sa kanilang tahanan, nagplano ang magkakapatid. Na ako makakatiis. Kailangan nating harapin siya. Ako ang bahala. Tatakutin ko siya. Hindi yan uubra. Mas tuso siya sa inaakala mo. Mas mabuti gumawa na lang ako ng bitag para mahuli siya nagnanakaw. Mga kapatid, minsan hindi lakas o tuso ang kailangan, kundi puso. Subukan nating unawain siya. Una, sinubukan ni Johanna. Harapan niyang hinarap si James. Hindi ka titigil, lalabanan kita. Subukan mo. Ang lahat ng ito ay akin. May batas ba rito? Nagkasabing bawal mag-imbak? Wala! Kaya wala kang laban. Akala mo, maluloko mo ako? Ako ay mas tuso kaysa sa lobo. Sa huli, si God ang lumapit kay James. James, bakit mo ba kinukuha ang lahat ng pagkain? Hindi ka ba natatakot na magagalit ang iba? Noong bata pa ako, nagutom kaming lahat. Wala akong makain. Kaya mula noon, natakot na akong maubusan. Kaya nag-iimbak ako kahit sobra-sobra. Naiintindihan ni God ang pinagmumula ni James. Tinawag ni God ang kanyang mga kapatid. Sama-sama nilang kinausap si James. Kung ganon, tutulungan ka namin huwag magutom. Hindi mo kailangan ubusin ang lahat. Oo, kung magtutulungan tayo, mas magiging ligtas ka. Hindi ka na mag-iisa. Totoo ba? Hindi na ako hahayaang magutom? Oo James, ang lahat ng pagkain sa gubat ay para sa lahat ng hayop. Basta matuto kang magtiwala. Magandang idea yan. Maaari tayong gumawa ng imbakan para sa lahat ng hayop, hindi lang para sa iisa. Tama! Sa ganitong paraan, walang mauubusan. Lahat ay may parte, lahat ay ligtas. Pumayag si James. Simula noon, nagtulungan sila upang makagawa ng patas sa sistema ng pamamahagi ng pagkain. Naging masagana ang gubat. Natutong magtiwala si James at hindi na siya naging sakim. Ang tatlong lobo naman ay natutong gumamit hindi lamang ng tapang at talino, kundi ng pag-uunawa at kabutihan. Mula noon, ang lahat ng hayop ay namuhay ng payapa at masaya.